Hello guys, so merong mga nagtatanong sa akin, no? Ano ang advice nyo po sa mga baguhang programmer? Ang advice ko guys sa inyo, para sa mga baguhang programmer, dapat matutunan nyo kung paano mag-fix or mag-ayos ng mga error, no? So dapat marunong kayo mag-analyze kung bakit nangyayari yung mga error na yon sa mga program ninyo. Dapat maintindihan nyo kung bakit siya nangyayari. At huwag kayo guys na matakot kapag nakakita kayo ng mga error or kung maraming error sa program nyo. Halimbawa guys, so meron tayo ditong program na nag-error. So dapat marunong kayong mag-analyze kung ano yung error na yon, kung bakit siya nangyari, at kung paano siya masosolve. Kapag babasahin natin yung error na to guys, so sinasabi kasi rito kung ano yung program na nag-error. So yung prog.py, no, nag-error dito. Sinasabi niya rin kung saang line. So nasa line 4. So kapag binilang natin yung line, so ito yung line 1, no, yung nasa itaas. So line 1, line 2, line 3 at line 4. So nasa line 4 yung error natin guys. So doon nagsimula yung error natin. At sa error din guys, sinasabi rin dito kung ano yung error na nangyari. Sabi niya rito, yung my function 1 is not defined. So pag sinabing not defined, sabihin hindi nag-i-exist tong my function 1 na yan sa ating program. Hindi siya naka-define. So bakit hindi siya naka-define? Kasi ang pangalan ng function natin dito ay my function lang, no? My tapos underscore function. So walang 1. So dapat tanggalin natin yung 1. At i-run natin to guys. So ayan guys, so nag-execute na yung ating program. Nawala na yung error. So marami pa to guys, no? Yung iba tawag nila sa error ay exception, no? So dapat matutunan nyo guys kung paano mag-analyze at mag-solve ng mga error. Kasi mostly ng mga trabaho ng mga programmer ay mag-ayos ng mga error. So mga 50% to 90% ng mga task ng mga programmer ay mag-ayos talaga ng mga error. So dapat maging komportable kayo guys kapag makakita kayo ng mga error. Huwag kayong matatakot. Dapat relax lang kayo at try nyong mag-isip kung paano to masosolve, no? At kung bakit nagkaroon ka ng ganong klaseng error. Dapat naiintindihan nyo kung bakit nagkakaroon ng error yung inyong mga program. Huwag lang yung basta-basta kayong mag-copy-paste ng mga solution, no? Galing sa internet or galing sa mga chat GPT. Dapat maintindihan nyo kung bakit nagkaroon ng error at kung bakit ganito yung solution para ma-solve yung error na yan. So kapag natutunan nyo guys na mag-analyze at mag-fix ng mga error, sure ako na magiging magaling kayong programmer.